Hi po, kamusta po kayo? Isang magandang umaga, magandang tanghali o magandang gabi kung saan po kayo naroon ngayon at kung ano ang inyong ginagawa. Binabati ko po kayo ng isang magandang pagbati. Matagal-tagal na rin po ang nagdaan mula nung huli tayo nagbasa para sa inyo. So pasensya na po kayo kasi medyo naging busy tayo sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa sa buhay. So meron tayong mga priorities na ginawa. Kaya halos nawalan tayo ng pagkakataon para ituloy ang ating fashion. Nagbabasa ng tarot reading para makatulong po sa ilan sa atin. Okay po? So dahil ito yung aking passion at nais ko talaga na makatulong sa mga katulad natin na minsan naghahanap ng kasagutan. Alam ko ang ilan sa atin hindi naniniwala sa ganito, nilirespeto ko yun. Pero ang ilan din sa atin, karamihan sa atin, ay hindi naiiwasan na minsan, kung marami silang doubt sa buhay nila, o naghahanap pa kasagutan sa kung ano man ang tinatanong sa kanilang mga isipan, ano nga ba, paano ka nga ba makakagawa ng isang mas maayos na desisyon sa buhay natin? Minsan nagsisik tayo ng counseling, o makakilala natin, manlalapit sa atin, humihingi tayo ng advice, kung ano ang dapat gawin, lalo na kung halimbawa medyo critical o seryoso yung mga desisyon nating dapat gawin sa buhay natin, o meron tayong kinakaharap na isang pagpalagay na lang natin ay sensitibong sitwasyon, o medyo hindi simpleng desisyon na dapat nating agaran gawin sa isang bagay, nalilito tayo naman dapat nating gawin. Kasi alam naman natin na kung ano man ang nangyayari sa atin, ano man ang magiging resulta ng mga gagawin nating desisyon, ay nasa sa atin po yun. Based kung paano tayo kumilos sa sitwasyon na binibigay sa atin. Okay? There's always consequences po sa lahat ng mga ginagawa natin. It's either bad or good. Okay? Dapat tanda tayo kung ano magiging impact dito sa atin. Bakit ko po ito binabanggit? Kasi yun lang naman po talaga ang pinaka-tema sa part ko kaya ito ginagawa. Just to help the humanity. Lalo na rin, magkaroon tayo ng mga clarity. At least may iwasan natin mga possibility na ano man ang mga makikita natin, maiwasan natin. Okay? Kasi kung ano man ang nangyayari sa atin, minsan, nakadepende yun sa decisions natin. Okay? Kung napapasama minsan ng buhay natin, napapabuti tayo minsan ng buhay natin, depende yun sa desisyon natin ginagawa. Okay po? So, itong gift na binigay sa atin, ginagamit ko po to in a good way para din makatulong sa ilan. Hopefully po, kung kayo po ay hindi naniniwala sa ganito, hindi ko naman po kayo pinipilit, maaari po kayo na mag-skip sa aking videos. At dito tayo ay open-minded lang po tayo. Wini-welcome ko po kayong lahat, lalo na sa mga nakaka-appreciate sa mga katulad ko na nagbabasa ng tarot reading. Ito yung ginagawa ko po to, buong loob para po yung makatulong sa inyo. Ginagamit natin itong gift natin na ito para makatulong sa inyo. Okay? Alam naman natin, open kayo, hindi lang naman ako gumagawa nito, marami din po. Okay? So, doon naman ako sa mga grupo na pinopromote nila, ano yung sa tingin nila, na dapat hindi tinatago, share para at least makatulong sa ibang tao. So, doon po tayo nakalinya. Okay po? So, hindi na po natin papahabain. Pasensya na po kayo. Medyo naging mahabang ating talastasan. Maaari po tayo magtungo sa kung ano talaga ang tema kung bakit natin ito ginagawa ngayon. So, magtungo na po tayo sa kung ano na po natin gagawin ngayon. Gaya pa rin po ng dati, it's a general reading or tinatawag natin na collective card reading. Okay po? Dahil lang pumasok sa aking isipan, ang ating babasahan na zodiac sign ngayon ay may zodiac sign na Capricorn. Kamusta po kayo lahat na may zodiac sign sa Capricorn? Binabati ko po kayo ng isang magandang pagbati. Kung ano man yung ginagawa ngayon, binabati ko po kayo. Itong gagawin natin ngayon is a collective card reading. Inuulit ko po ulit, or general reading, ibig sabihin, okay, random ito. Ano man ang ating masasagap energy, kanino naman to i-relate itong message na to,
Okay po, yun po ang ating relay sa mga pagkakataon na to. Hopefully po, makatulong po ito sa inyo magkaroon ng enlightenment kasi yun naman po talaga pinaka-intentions natin bakit natin ito ginagawin para makatulong sa inyo. Uulitin ko po ulit, hindi po lahat yung makapag-resonate dito. It depends po. Kasi malawak ang tema ng reading na gagawin natin. Maaari ito yung makapag-resonate sa lahat at maaari din hindi. Maaari nitong karamihan dito yung masculine, maaari ding feminine. Opo. Or pwede rin, yung sa katabi na basa natin ngayon, kung ikaw man Capricorn, pero maraming mga malalapit sa'yo, okay, na involved sa'yo, yun ang ating nabasahan, maaari itong makarelate sa kapamilya mo, kaibigan mo, sino man, tapos sa'yo natin nabasahan. Okay po. Or pwede rin vice versa, kung sa'yo yung iniisip mo, nagkataon, na-relate sa'yo, sa kanya itong reading na to, or sa'yo. Depende nga po kasi it's a general reading. Okay po? Kunin na lang po, maaaring makatulong sa inyo at ilipin na lang po, hindi. Okay? Dahil ito'y timeless reading, anytime, kung kailan nyo ito mapanood, marahil, kaya ka po ngayon nandito sa aking YouTube channel at nanonood, baka ito ang tamang pagkakataon para ma-receive mo po ang message na dapat na ma-receive mo na makakatulong sa kung naman ang gumugulo sa iyong isipan sa mga pagkakataon na ito. Kung bakit ikaw ay na-curious ngayon at nahalina ka na manood ng aking channel. So, ito yung mga favorite cards natin. Gagamitin po natin. Gaya po ng pa rin ng dati. Ito yung ating ginagamit for the general reading sa ating pagbabasa. Ang kanya maging clarifier para mas maging specific ang nais na message na ipapatid sa atin bilang mga enlightenment para makatulong tayo sa mga wisdom na maaaring may apply natin. Based ko nung ibibigay na reading sa atin, verse, different kinds of verse galing sa Biblia, and then messages of life. Okay po? Kung ano yung mga learnings na maaari nating matutunan based ako nung babasa natin. Okay? Dahil ito sa general reading, pwede itong relate sa love life situation nyo ngayon. Maaari natin masagap itong yung past, present, unting highlight sa future, or current situation mo ngayon. Relate din sa finances, different kinds of situations na maaari mo magpagdadaanan pa lang, different kinds of challenges, or any kinds of opportunity na maaari may line up sa'yo, at least pagkakaroon ka na advancement, kung ano yung mga maaring ma-line up sa situation mo. Minsan kasi nag-iiba-iba talaga yun, depende kasi kung paano yung mga decision making natin sa buhay. Yun lang naman talaga pinakapunto natin ito, kaya natin ito ginagawa. Kung may mga mababasa tayo mga hindi ka nais-nais, at least magkakaroon tayo ng idea ano yung dapat nating iwasan, hindi ito maganap sa atin. Yung good quality ng life natin, at the same time, inaakay natin itong pagbabasa na to para mas makita mo kung ano yung mga right decisions na dapat natin gawin para maresolusyonan yung problema natin. Specifically, yung pag-expand yung spirituality natin o yung pananampalataya natin sa Diyos, mas lalo nating paigtingin para at least kung naman yung mababasa natin yung mga negativities ay maiwasan natin yun. Okay? So, kamusta po kayong lahat? Ay, Holy Spirit. Okay. Ito pagbabasa natin, hinihinga natin ng basbas kay God para at least makita natin ano yung message na dapat ay mahiling, lalo sa mga tao na nangangailangan ng kasagutan. Marahil ikaw, nanonood ka ngayon sa aking YouTube channel, so ito yung makakapag-resonate sa iyo. Kunin mo na lamang po kung ano maaaring makatulong sa iyo. At least, magkaroon ka ng advancement. Mas malalong ma-improve yung mga decision making na dapat mong gawin. O paano maharapin yung mga situations na nangyayari sa buhay mo ngayon. Okay? So, mag-start po tayo. Okay po? Bigyan niyo po kami ng nararapat. Dahil napili natin ang may zodiac sign na Capricorn. Okay? Bigyan niyo po, it's a collective card reading, Holy Spirit. Ako ano man na message dapat dating may relay sa tao na nanonood ngayon na may zodiac sign na Capricorn. Ang reading natin gagawin ngayon ay para sa may zodiac sign ng Capricorn.
It's a general review. Oh, hello po. So, bago natin ilatag yung mga clarifier natin, bibigyan ko lang po kayo ng highlight ko ano kung maaaring magiging tema ng pagbabasa natin ngayon. Ikaw, Capricorn. Bigyan natin ng mga cards para sa magiging pagbasa natin ngayon sa collective card reading. Base sa akin nakikita ngayon, marahil ikaw, Capricorn, sa mga pagkakataon na to, magulong yung isipan. Dahil sa Page of Wands. Siguro, 50-50 ka ano ang dapat mong gagawin. Kasi may mga pagpaplano ka na gustong gawin sa buhay mo ngayon. May mga siguro ito may kinalaman sa buhay mo. In a way, paano mo bibigyan ng resolusyon yung mga pinagdadaanan mong problema ngayon. It's either may kinalaman sa family problem, sa work, o relationship mo, sa asawa mo, sa kapamilya mo, sa kaibigan mo, o meron kang conflict na pinagdaanan ngayon, through your friends, co-workmates, ikaw hindi kita kakaalam, kung meron ka bang conflict na relationship, sa isa sa pinakamalapit na tao sa'yo, pwede rin. Or, halimbawa, may mga nilulunsad ka ng mga projects ngayon, so 50-50 ka, iniisip mo, ano ba to? Magkiklik ba to? Ano ba magiging disadvantage ito sa akin? Tama ba tong path na gagawin ko? Okay? So marami ka kasing gustong gawin. Okay? So bago mo siya gawin, iniisip mo muna, tinitingnan mo muna na magiging disadvantage at advantage yung gagawin mo. Kasi syempre, sa isang project na gagawin mo, dapat handa ka dyan. Through financially, mentally, physically, emotionally. Diba? Kasi parang sugal din yan eh. You're taking a risk eh. And doon mo palang malalaman in the end kung magiging right decisions pa yung pagsusugal na gagawin mo. Magkakaroon mo ito ng malaking advantage sa'yo. Kung worth ba yung pagsusugal na inilaan mo sa isang bagay. Okay. So, 50-50 ka. So, kumbaga, doon ka pala sa papaplano, pero yung ending na ng, or execution ng plano mo, ang iniisip mo. Okay, dahil dyan, mas nagiging mabusisi ka sa mga pagpaplano mo, step by step, yung procedures na gagawin mo. Okay. Kasi marami kang plano, marami kang gusto. Or pwede rin, nakikita ko rin dito, siguro ikaw, matindi yung conflict sa pinagdaanan mo ngayon, yung mga problema na nag-aaray sa'yo, sabay-sabay. Okay, so seeking of seeking ka ng wisdom o naghahanap ka ng sagot dahil sa Page of Swords, not just for your internal, through the other persons na maaari na mas ahead sa'yo o mas malawak yung intellectual, may wide experience or much or same sa pinagdaraanan mo ngayon. Okay, o napagdaanan na gaya ng kung ano pinagdaraanan mo ngayon, maaring alam na kung paano harapin ang mga ganung problema. Naghanap ka ng sagot, naghanap ka ng advice. May mga kinakausap ka ngayon. Seeking of advice ka sa mga malalapit mo kaibigan, katrabaho, kapamilya, sino pa man, ikaw hindi kita kakalam yun. Okay? Para at least, hindi ka magkamali sa decisions na gagawin mo. O pwede rin, nakikita ko rin dito, yung pinagdadaanan ka ngayon, isang conflict, naghahanap ka ng tutulong sa'yo. Okay? Para magbago yung situations ng buhay mo. Halimbawa ngayon, masyado kang hesitant sa mga decision na ginawa mo before dahil sa mga
circumstances na ikaw higit nakakaala, nilaan mo sa maling desisyon. Example, you're taking your savings sa maling bagay. O dahil doon, nauubos yung savings mo. You don't even know right at this moment how to hang on from that kind of critical situation. Kaya lumabas ang Wheel of Fortune kasi ito ang isa sa mga gusto mong mangyari sa'yo. Mahang up mo yung sarili mo. Mabago mo yung situation. Magkaroon ng good progression para at least malaman mo ano yung dapat mong gawin. Okay? You're not just giving up just to hang up yourself. Okay? Kaya ka nga nagiging maingat sa mga decisions mo. Kasi ayaw na magkamali. Yun yung nakikita natin. Okay? Another side din na nababasa ko, ito dahil pinakita si Age of Swords. Inunahan siya nito. Page of Wands, sinundan siya ng Wheel of Fortune, and sinundan ng Ace of Swords. Ibig sabihin, don't worry. Kasi dahil magkakatabi itong tatlong ito, it's a positive. It's a positive thing naman. Kaya kung ano naman maihintay mo ngayon, makasagutan, o may mga nilalapit akong tao. Okay? Para makatulong sa iyong problema ngayon. So, an example, pwede rin. In the love matter, kung halimbawa meron kang conflict na pinagdadaanan, o yung nag-aaway kayo ng asawa mo ngayon, ang boyfriend mo. Okay. So, hindi mo alam. Paulit-ulit ka nag-aaway. Siguro dahil sa related sa money, or pwede rin yung problema yung family nyo ngayon related sa money, or conflict sa attention, sa relationship mo. Naghahanap ka ng right advice, ano ba dapat gawin? Kung tama bang ituloy yung relationship na to, o hinto na? Paano ko siya harapin? Paano ko siya kakausapin? Sino ba muna makipag-usap? Ako ba o siya? Okay? Multiple ng mga sacrifices na pinagdaraanan mo through your relationship. Kung ito pinag-usapan natin yun ay may relationship, ikaw ba may boyfriend na o may girlfriend na? Okay? So, nagkakaroon kayo ng conflicts, naghanap ka ng mga seeking advice sa mga circles mo, ano ba dapat gawin para at least mahimasmasan ka, malaman mo ang dapat actions na gagawin para ma-resolve yung problema mo sa relationship mo. Pwede rin, yan yung kikita ko dyan. Okay? So, dahil pinakita naman to si Ace of Swords, don't worry kasi masisik mo naman daw yung tamang advice na kailangan mo para ma-resolve yung problems mo. Or pwede rin sa mga pagkakataon na to, kino-confirm ng card natin na tama yung mga tao na nilalapitan mo para at least mahanap mo yung sagot na kailangan mo. Okay, para makakagawa ka na isang tamang desisyon. Pwede rin. O nakikita ko rin dito na yung saklolo, help na kailangan mo. Okay, kung tagal mong pinagdarasal, pwede rin ito. O yung mga hinihintay ka ba? Okay, o through finances, pwede din sa kasagutan. Okay, sa finances, pag-uusapan natin. Okay, marahil ikaw gahanap ka ng better job. Okay, sa gahanap ka ng sagot, kailan siya darating. Wheel of Fortune. Ipagkakalob na sa'yo, ano hinihiling mo. May magandang darating na pagbabago sa'yo. It's a good sign. May darating sa'yo. It's a message or magandang is say yes. Magandang blessing, magandang opportunity na darating sa'yo unexpectedly. Marahil dito pinagdaanan mo na ngayon o darating pa lang sa'yo, looking forward ka. Okay? It's a confirmation na don't worry, basta maging constant ka lang prayer para dumating ito sa'yo. Huwag ka lang muna mawala ng pag-asa. It's a say yes naman Kaya may darating na magandang sagot. Gusto ko matagal mo ng kanon hinihintay mo. Okay? So, pwede rin. Ibalikan natin yung sinabi ko kanina. Kung may mga tao ka na pinakausap,
Okay? So, right people naman daw yung mga nilalapitan mo for seeking an advice para makuha mo yung right solution sa problema mo. Okay. Bakit ko to sinasabi? Kasi sinundan siya ni High Priestess. Ayan. Okay. It's a good sign ng ng cards High Priestess. O pwede rin, ang nakakita ko rin dito. Okay. Ano man yung mga sinisik mong advice na kailangan mo ngayon para masolusyon yung problema mo, lapitan mo. May lalapit sa iyo. May mga tao na mga mas ahead sa iyo. May experience na tamang maging basis mo para at least maging reflections mo. Outlet ba? Para at least maging maayos, maganda yung basis mo sa pagsasaayos ng problema mo o desisyon sa buhay. O maaari din na may mga tao na tumutulong sa iyo ngayon, ng mga right people sila, nagbibigay ng advice sa iyo. Okay? Kasi sila may experience na. Okay? So, tama naman yung mga tao nilalapitan mo. Okay? Basta alam mo naman sa sarili mo na dito makaka-harm sa'yo. Okay. O pwede rin. Sa ilang mga basa nakikita ko, may mga tao na darating sa'yo para tulungan ka. At sila yung mga tao na mataas ang intelektual, matured nag-isip, responsible person, okay, hindi hesitant mag-isip, mas bigger pa yung naabot ng isip nila o yung picture nila sa situations, okay, para makagawa ng best decisions na mas mag-release pa kung ano yung maaaring mga worst maaaring mangyari sa'yo. Okay. Ibig sabihin, yung mga tao na tutulong sa'yo para matulungan yung problema, yung kung ano man ang problema pag-aralan mo. Kung ito pinag-usapan natin ay may kinalaman sa paghahanap ng advice, seeking a help, maaari ito sa relationship, kung meron ka problema sa asawa mo or sa family mo or sa katipan mo. Okay? So, right people naman yung mga nalapitan, may mga tao tumutulong sa iyo. Okay? Para bigyan ka ng right advice. So, sa financial state naman. Okay? So, sinasabi naman dito, kung ikaw yung klase tao hindi ka marunong mag-handle ng pera mo. Okay? So, dapat ang lapitan mo mga tao na para makatulong sa'yo. Okay? Hindi daw yung mga katulad mo rin na magulo din mag-isip. In a way, I mean is, dapat lapitan mo yung mga tao sa nakikita medyo proven and tested na nagdaan sa matinding failure pagkatapos nakita mo, nasaksihan mo paano nilang naghang on sa klase ng failure na yon through finances tapos naging successful ngayon. Yun ang sinasabi ng cards natin. Kung ito pinag-usapan kung ikaw man Capricorn nakakaranas kayo ng problema through your savings, so may mga pinapasok ang mga business, so nagkakaroon ka ng mga dilemma ngayon in terms sa pag-handle ng business ng perang nilalabas mo. Okay? Nauubos naman yung finances mo, hindi mo na tatansya na maayos yung mga pumapasok sa iyo at ginagastos mo. Okay? So, ina-advise ka dito na dapat maghanap ka rin ng mga right professionals people o mga right persons, mga seeing advice, financial advisor, mga ganun. Para at least magabayan ka ng maayos paano mo i-handle yung conflict mo sa business, lalo na yung mga ilan sa atin na nagsisimula pa lang mag-create ng business nila, nagsisimula pa lang from the top. Okay? It's a normal thing naman na lahat naman ng tayo pag mga baguhan, di ba? Lahat naman tayo, may kanya-kanya naman tayo mga target na gustong gawin, inahanap, lalo na yung gusto mag-try ng business. Okay? Wala naman nagtatagumpay sa umpisa Lahat naman yan, nagsisimula naman yan sa pure failures Okay? Hypothetical, more on trials and errors naman.
Okay? Habang nagkakaroon tayo ng maraming failure, mas marami tayong natutunan sa buhay natin, mas nagmamature yung isip natin. Okay? Mas marami tayong nadidiscover ng mga bagay hindi pa natin alam sa umpisa. Mas lalo yung nakakatulong sa atin para mas lalo natin malinang pa yung kaalaman natin. Lumawak yung kaalaman natin. At least, nakakasa tayo, mas lalo tayong napapractice. Okay? Mas nalilimitahan pa natin sa mga susunod natin yung mga pagkakamaling nagagawa natin kasi advance na tayo, alam na natin yung dapat natin gawin dahil natuto na tayo sa mga pagkakamali na na-experience natin sa mga una pala nangyari sa atin. Okay. So, in-related yan sa finances. Okay. So, pinapaalala lang ka nito kung ikaw man ito sa klaseng business, tapos inayin ka sa business, okay, nangangarag ka, paano mo i-handle yung tamang business na ginagawa mo ngayon, may mga investments ka ba na gustong pasukin, okay, so pinaparahanan ka dito, bago mo gawin yan, isipin mo muna ano magiging pros and cons sa mga gagawin mo para at least maiwasan mo ma-scam ka, maiwasan mo yung pagsisisi, sana hindi ko na lang sinubukan, baka maloko ako, etc. naman ganun. Okay, so maghanap ka ng mga proven and tested na person na mapagkakatiwalaan ba, yung walang masyadong bad record, okay? Huwag kang masyado sinasabi din sa plan natin dito na huwag ka rin masyado magtiwala sa minsan binabata ng mga sa paligid natin. Binuboost yung isip natin ng mga greediness ba, pagiging parang saking sa lahat ng bagay, excited na yung sugod ng ganyan, yung result kagad yung iniisip. Okay. So dapat hindi ganun. Okay? Kasi lahat ng mga nangyayari sa atin may proseso yan okay, step by step, wag agad jump na sa result kasi lahat naman tayo naman na gusto natin pero you're taking a risk, dapat marunong ka rin magbalance tama ba to, ganyan, para at least malimitahan mo yung mga mali na gagawin mo, may iwasan yan. Okay, so yun ang sinasabi dito. Okay, intellect the high priestess, or pwede rin, nakikita ko rin dito sa basa natin, okay, o isa kang tao rin na wise, okay, so you know how to handle the situations. Okay. Ba't ko to sinasabi? Kasi ito, sumunod na card is it 10 of Wands right after the high priestess, sinundan siya nito. Okay, ano ba ibig sabihin yan? Okay. So, papakita ko lang sa'yo, ha? Yan, Okay. So, siguro isa kang describe natin ito as a person. Kung sino ka. Okay? Capricorn. Kung ikaw man to, okay, nakikita ko dito, in other basa, as a person, that pinakita ito, si Ten of Wands, siguro ikaw nagdaan sa matitinding problema. I mean, bata ka pa, o ikaw, alam mo ng salitang hirap, marami ka na pinagdaanan sa buhay, okay, at yung paghihirap na yan, nagsimula ka sa wala, yung wala na meron ka ngayon, parang yun nagpukpok sa'yo para at least mas lalo ka maging matatag, mas i-push pa yung mga goals na gusto mong i-push sa buhay mo. Okay? So, iyan nagtuturo din sa'yo para mas lalo tumaas yun. Dahil nandito sa High Priestess, mas lalong lumawak yung pagtingin mo sa buhay, mas lalo ka nagiging wise sa mga decision making mo. Mas nakikita mo, nalilimitahan mo yung mga pagkakamali. Okay? Kasi mas tinitingmang-tingma mo yung disadvantage at advantage na dapat mong gawin. Okay? So, dahil itong nauna, si Page of Wands, okay? Speaking of, sa lahat ng mga ginagawa mo ngayon, okay? Sa dami ng mga gusto mong pasukin, okay? Nagdi-deserve ka din. Hindi ka rin, another basa itong nababasa ko, okay? Hindi ka basta-basta nagre-risk okay? Isinasalang-alang mo decisions mo. Okay. O pwede rin sa mga pagkakataon na to. Okay. Hindi ka basta-basta kumbaga nasa isip mo ka lahat ng plano, wala pang execution. Okay. Kasi naghihanap po nga na magko-confirm kung tama ba yung decision na gagawin mo. Okay.
Okay? Kung halimbawa matindi problema, pinagdaanan mo ngayon, gusto mo magbagong situations mo kung nasan ka. Okay? Sa ganun, kung makita mo na yung decision na ibibigay sa'yo, okay, na makakatulong sa'yo para mas makuha mo yung right decision na dapat mong gawin. O ito yung makakatulong sa'yo. O yung pinagdaanan mo ngayon ay nakakatulong sa'yo. Tapos lalo kang maging wise sa buhay. Kasi iniiwasan mo maging ganito. Okay? Yung bumalik sa hirap ulit. Kasi you know how to, alam mo na yung hirap, alam mo nang nagaling sa wala. Okay? So, iniiwasan mo. Okay? Na maghirap ka. Okay? Nagiging matalino ka sa lahat ng decision na gagawin mo. Ito nga, another base nakita natin ngayon. Okay? O, pwede rin naman. Pwede rin naman. Nakikita ko rin dito. Marami kang mga pinadaanan ngayon. Yung bigat ng mga problema mo. Okay. Pero hindi ka naman yung klase ng tao na madaling sumuko eh. Kasi you know how to handle the situations na. Kasi nga, lumabas si High Priestess eh. Pagka nagsanay ka na, harapin yung mga problema mo. Yun agad ka nawawala ng loob pagdating sa isang situation sa piniraanan mo. Okay? Dahil lumabas si Queen of Wands, kasi marami ka, or pwede rin, ang pinag-usapan na dito, is a feminine. Kung ikaw ay babae, na may zodiac sign ng Capricorn, marahil, itong mga pinagdaraanan mo ngayon, may kinalaman sa family. Okay? Through maternal part. Expenses sa mga anak, mga pagpaplano ka ba, na pinoprovide ngayon, iniisip mo, for the future na maging anak mo, isa yun sa mga iniisip mo, kaya kumakayod ka rin. Okay? So, para bang pwede na rin dito, nakikita ko rin dito, yung mga unexpected na pagbubuntis sa ilan naman sa atin, wala sa plano, mga pagbubuntis. Okay? So, ilan sa atin dito, yung mga balak mag-abroad. Okay? May mga possibility na hindi matutupad yung mga pag-abroad natin. Hindi natin makamit yung ating mga o magkakaroon ng hadlang doon sa mga plans natin, yung pag-abroad, ganyan. Lalo na sa mga mag-aasawa o kaya sa mga mag-couple na nagiging priority ang career nila, goals muna sa life, okay. May possibility na hindi matuloy yung ilan sa mga plano natin. Okay, kung hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na tamang pagbabalanse, through fertility, may unexpected na mga pagbubuntis, okay. So, yun yung magiging hindrance para magkaroon ng delay sa mga goals natin sa buhay. Hindi natin agad makuha ito. Okay? Yung stability is through finances. Okay? So, pinapaalalahanan tayo ito para maiwasan na ito sa mga lalo na sa kabataan ngayon, aggressive. Okay? Sa pagkakaroon ng relationship, masyado tayong mapupusok. Okay. Feelings, lahat parati yung inuuna natin. Okay. Hindi na natin iniisip ano magiging consequence sa mga gagawin natin. Lalo na sa mga adult ngayon, sa college, o first time na naghanap ng work, mga nakatapos sa pag-aaral na lagpasan na yung level na yun, nakagraduate na sila. Tapos ngayon, finding ng job sila. Ngayon nakahanap sila ng job. Okay, tapos may na-meet sila ng new person sa workplace nila. Ito ba, ibang basa na ito sinasabi ko ngayon ha. Sa ilan ng mga nasa stage na gano'n, na may mga zodiac sign sa Capricorn.
O marahil ikaw Capricorn, kung hindi ka man ito ay makakilala mo. O may kakilala kang Capricorn, nai-relate ko sa'yo kung ano yung message na sinasabi dito. Okay? Pwede maaari mo itong may release sa kanya kung nag-fit ito sa situations nila. Okay, yung mga excited ngayon, hanap ng work, ganyan. O yung new persons na mimit nila sa ibang mga lugar na napupuntahan nila. Okay, yung excited magkaroon ng relationship. Okay, hindi kayang handle yung relationship, masyado silang nagiging mapusok, hindi nila alam paano yung tinatawag nating control through fertility. Maaaring ma-unexpected pagbubuntis na maaaring maganap, na maaaring magkakaroon ng delay dun sa mga plans and goals nila. Okay, magkakaroon ng delay sa mga finances stability na ina-achieve nila, mga dreams nila. Okay, kung hindi sila mag-iingat. Okay, yun nakikita dito ang mga unexpected fertility sa mga masyadong napupusok. Okay, pinapayuhan ko kayo, hindi naman masama gumamit ng mga contraceptives para sa ilang mga talagang hindi mapigilan o kapusukan na ganyan. It's a normal thing. Okay, it's a normal thing. Yun nga lang, kung hindi mo alam paano paggamit ng mga contraceptives na ganyan, mga control pills, may mga seminar naman tayo dyan na pwede mong pagdaanan, or sa YouTube pa lang. O, di ba, sa panahon natin ngayon, sino pa bang hindi gumagamit ng cellphone ngayon? Lahat naman tayo. Kahit nga may mga bata ngayon, mga nasa elementary, gumagamit na ng cellphone. Lahat na may cellphone. It's worldwide. Okay? Hindi na tayo lumang tao ngayon. Okay? So, nariyan na lahat ng kailangan mong solutions. Okay? Kung nagda-doubt ka, isa yan sa magandang para magiging mentor natin. Lahat ng mentor gusto mong pagkaroon, maging basis makahanap ng right decisions. Internet, di ba? Or kung halimbawa, pwede rin. Kung sa tingin mo, hindi ka nahihiyang mag-seek ng help sa parents mo, close mo sila. Okay? Kung nakikita mo naman ng parents mo ay supportive sa'yo, at nasisiguro mo naman ng parents mo hindi naman bad influence sa'yo, okay, nabibigyan ka naman ng tamang support, magsika ng help sa mga mas ahead sa'yo, makaka-intindi sa situations mo. Okay? O kaya magsika ng mga sa health providers. Paano ang ganung situations. Okay? Ang pinupunto ko rito yung mga paggamit ng contraceptives paano maiwasan yung mga unexpected pregnancy yung mga ayaw na magkaroon ng ganung situations na wala pa sa panahon nila kasi masyado pa silang high sa pag-achieve ng goals nila, marami silang pangarap na gusto na makuha kasi lumabas ito Seven of Cups. Okay, sinundan siya ng King of Pentacles, stability, tapos ito marami ka pang plano okay, marami ka pang gustong gawin okay. So, pwede possibility, itong isa sa mga para magkakaroon ng delay sa'yo. Kasi nakabaliktad siya, Two of Wands. Okay. Tapos, itong nasa unahan mo, okay, sinundan pa nito. Okay, mga dagok sa buhay mo, may kinalaman sa fertility, hindi may iwasan yan. Magkakaroon ng delay sa mga goals natin sa buhay, yung related sa finances. Okay. So, maaaring maapektuhan yung mga pagpaplano mo. Okay. So, ayan. Isa rin sa nabasa na kita. Okay. So, hindi ko na kailangan ng clarifier. Okay. So, dito pala nakita na natin yung dapat nating message na i-relay sa iyo. Okay. Ulitin ko sa lahat po ng mga nakarelate sa ating mga nabasa ngayon. It's a general reading. Ulitin ko ulit. Marami tayong nabasa ngayon related sa relationship, sa aspect sa life, mga unexpected opportunity na maaaring or mga scenario, challenges na maaaring maganap sa inyo. Okay? Kung yun na lang po, maaaring makatulong sa inyo at hindi nyo na po hindi. Okay? So, you know na how to handle the situations. So, yun naman nakikita natin. Ay, yung mga nagpaplano mag-abroad dyan. Okay, maaaring hindi matuloy yan.
Yung may mga unwanted pregnancy na matutuklasan. Okay. So, yun yung sinasabi natin. Kung sa tingin nyo, hindi pa kayo handa sa mga ganong situation. Hindi naman masamang gumamit ng contraceptives basta magsika ng right people na maaaring magbigay sa'yo ng right advice o paano gumamit ng ganun. Huwag kang mahiya. Okay? Walang mangyayari kung mahiya ka. Dapat ikaw magkaroon ka ng initiation sa mga ganyan mga bagay para at matulungan mo rin sarili mo. Okay? Number 1, nandyan yung internet para makatulong sa'yo. Okay? Para makita mo lahat ng sagot na kailangan mo. So, yun naman po ang ating pinakita ng card sa atin ngayon. So, tingnan natin kung ano yung naaring wisdom. Okay, additional na lang to, wisdom na maaari natin malaman. Ipakita sa atin related sa binabasa natin. Okay, so it's for Capricorn. Okay, sa lahat ng Capricorn. Okay, hopefully po may natutunan kayo. Hopefully po may nakarelate sa inyo. Kung nilalaman po, maaari makatulong sa inyo na po. Okay, so bigay niyo po yung right wisdom. Maaari natin may i-relate sa sa mga Capricorns natin ngayon, nabasahan natin, wisdom. Ano po? So, tuloy po natin kung saan tayo nahinto. Ito yung tatlong pinakita sa atin. Ano bang ibig sabihin nito? Letting go, may creative power, at I repotise. Ito nga. I-relate na lang natin sa sinabi ko kanina. Ayun no, I repotise. So, tandaan mo na lang yung sinabi ko kanina. Hindi, ano man ang mga nangyayari sa atin ngayon, it is because of the result of our decision making na ginawa. Okay? So, babalikan ko ulit yung mga naging pagbasa natin before. Okay? Gaya na pinakita rito sa unang card sa page of wands. So, nalilito ka, marami kayo iniisip. Okay? So, nalilito ko sa moment na marami mong gustong gawin, marami mong executions na gusto mong gawin, step by step. Okay? So, tinitingnan mo muna yung mga gagawin mo. Ano ba to? Makakatulong ba to sa akin? Makakasama ba ito sa akin? Ano ba dapat kong gawin? Sino ba yung mga tao na pwede kong lapitan para makatulong sa atin? Ano ba yung mga resources na dapat kong gawin? Okay? Para masuportahan. Okay? Kung gaano kalaki yan dapat kong ilagay o i-support na amount. Okay? Tama ba to? Ganyan. Okay. So, ibig sabihin, ayan, I repotise. So, ibig sabihin nandun yan. Okay? Tandaan mo, okay, huwag mo lang kalilimutan yung ganitong klase ng parang pinaka-wisdom mo. Nang sa ganon, kasi malimatahan mo yung mga possible na mga ayaw mo na mangyari o magiging result na gusto mo mangyari sa'yo. Okay? So, tatandaan mo lang, may creative power, okay? Nasa sa'yo yan, okay? Wag mo lang mong hayaan na pangunahan ka ng takot. Okay? Para maiwasan mo yung procrastination, hindi magkaroon ng mga resolution sa pagpaplano mo. So, alalahanin mo, may creative power bilang isang tao. Very talented persons Talented person tayo. Kaya lahat naman ng tao may talent yan Lahat ng tao may kakayahan, lahat ng tao magaling, lahat ng in different ways. May kanya-kanya kasi tayo kung saan tayo mas nag-excel based sa quality na binigay sa atin. Alamin mo yon, paano yun makakatulong sa'yo. Okay? Kailangan marunong ka lang mag-explore sa sarili mo, mag-visualize sa mga goals na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Okay? Maging
masaliksik ka o maghimay-himay yung mga decisions mo para at least hindi ka magkamali. Okay? So, iwasan mo yung mag-hesitant ka sa mga gagawin mo para hindi mo pagsisihan kung ano may magiging resulta ng gagawin mo. Okay? At yung lahat ng lalahanin mo, gaya na sinasabi dito, let it go. Huwag mo lang sarilinin. Okay? So, minsan tao lang tayo eh. Minsan ang naabot na pag-iisip natin, ano lang eh. May limitations lang tayo. Okay? So, number 1 na may advice ko sa'yo. Para at least mas makuha mo yung tamang sagot. Okay? Mag-internalize ka, mag-meditate ka, magdasal ka, number 1 yan, prayer yan. Okay? Nandiyan naman si God always sa tabi natin. Naghihintay lang yan na tayo lumapit sa Kanya. Okay? Ano man ang problema pinagdadaanan mo, don't forget that He's always there for us. Okay? Minsan tayo kasi kung masyado tayong na-overhigh sa mga decisions natin, overhigh sa mga pinagdarating sa buhay, lalo na minsan nawawala na tayo ng mga pagtawag sa Kanya. Pag nakikita na natin na puro magaganda ng mga bagay na nangyari sa buhay natin, tuloy-tuloy yung mga swerte natin, nakakalimutan na natin siya. Kasi nandun na tayo, nakuha natin gusto natin eh. Kung ba nga nangyayari no, nag-less na yung may ilan sa atin ganito hindi ko naman nila lahat, may ilan lang. Okay? Ito ang nagiging problema natin bilang isang tao. Okay? So, ilan sa atin kasi ginagamit lang natin ng pagtawag sa Kanya pag may kailangan lang tayo. O yung mga bagay na gusto tayong makuha. Okay. Tao din ako. Meron, ganun din naman eh. Wala naman perfect, diba? Lahat naman tayo may mga aim sa buhay. May mga dreams tayo, goals na gusto makuha. Lalo na through material things. Okay? So, ang problema nga lang, kung ilan sa atin, na kung binibigay na sa atin yung kasagutan doon sa matagal na natin pinagdarasal sa Kanya. Okay? So, naroon na tayo, sunod-sunod na yung mga magagandang blessings na binibigay sa atin. Nagkakaroon na ng parang pagkukulang sa Kanya. Hindi nagiging constant yung pagtawag sa Kanya. Hindi nagiging constant yung pagbibigay ng pasalamat sa Kanya sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa atin. Okay? So, mas nagiging pinipraise natin yung mga bagay na nagbibigay ng pleasure sa atin. Okay? Kasi yun yung nagpapasaya sa atin eh. Okay? So, nagkukulang na tayo sa Kanya. O minsan na neglect na natin yung mga dapat natin na dapat na i-maintain pa rin. Kasi minsan tayo, nagpapakain tayo doon sa fame o nagpapakain tayo sa ganung klase ng na-overwhelm tayo, turning to the point na makakalimutan na natin na i-maintain yung mga isolationship natin sa ibang tao, sa sarili natin, lalo na sa Diyos. Constant prayer. Okay? Nakalimutan na natin. Or magbigay i-share din sa iba yung blessings na binibigay ng Diyos sa atin. Magiging extensions tayo ng blessing din para sa iba. Okay? Iyan sa mga ilan sa mga nineneglect ng ilang tao ngayon. Okay? So, balikan natin to, letting go. Ang sinasabi dito, kung marami kang warning sa dinadala-dala ngayon para mabawasan yung problema mo, wag mo na sarilinin. Okay? Lahat yan, i-leave up mo sa Kanya. Kasi, gaya ng sinabi ko kayo, He's always there for us. Naghihintay lang naman si God para lumapit tayo sa Kanya. Okay? At i-assure ko sa'yo, alam mo naman dalahin mo ngayon. Okay? Mababawasan yan. Basta, lalo na sa situations na parang feeling mo, tagal mo na nagdadasal, bakit wala pang solutions, bakit ganun, parang hindi pa niya binibigay, okay? Siyempre, si God, hindi naman niya agad-agad binibigay ang isang kasagutan sa gusto mo mangyari, lalo na hindi naman simple lang, hinihiling mo sa Kanya, diba? Minsan, kaya hindi binibigay sa atin, tinetest din yung faith natin. Kung hanggang saan natin kaya ibigay yung faith natin para may bigay yun sa atin. O minsan, kaya hindi niya binibigay yun, kasi maaaring yung hinihiling mo ay makaka-harm sa'yo. Okay? Kaya hindi binibigay. O may masigit pa siyang plano para sa'yo. Okay?
Pwede rin ganun. Okay? So, lahat naman ang gusto ng Panginoon sa atin for the better eh. Okay? So, wala naman siyang higit na hinihiling na ikapapangit natin. Kung minsan may mga bagay pinipilit natin, gusto nating makuha. Dinadahan natin sa dahas, okay? Okay. So, minsan, gumagawa na tayo ng mga hesitant decisions na nagagaling na sama-sama para lang makuha yung gusto natin. Nagiging impatience ka. Okay? So, ito lang ipapayo ko sa'yo kung gano'n ka klase tao. Okay? I mean, hindi naman ako judgmental dito. Lahat naman tayo dito, nirerespeto ko. So, ano man ang ginawa mo, ayun ang babalik sa'yo. It's either good or bad. Okay? So, dapat handa ka rin. So, kung ano man ang mga consequences na sinasabi ko na maaaring iba to sa'yo ng situations, may tamang panahon para dyan. Okay? So, dapat yun pa lang, aware ka na. Okay? So, yun po ang naging wisdom na binigay sa atin. Na-relate na lamang natin doon sa ating nabasa. Okay? So, dito naman tayo sa mga verse. Ayan kino-confirm naman knock and it shall be open to you. Ito yun. So, balikan natin to. Ayan Anong sabi dito? Letting go. Okay? So, sabi dito, knock and it shall open to you. Okay? So, wag ka daw matatakot o taasan mo yung prayer mo sa Kanya. Okay? Huwag mo sarilinin yung problema mo. Nang tinuturuan ka ng sitwasyon sa payubungin mo palalo yung relationship mo kay God, iakit mo lahat sa Kanya. Okay? Para malaman mo, makita mo yung right wisdom na kailangan mo, makapagbigay ng solusyon sa problema mo. Basta kailangan mo payubungin yung faith mo. Okay? Nandiyan naman siya, nakikinig naman siya sa atin. Ito pa, you are the light of the world. Okay? Ang first pa na sinasabi sa'yo para makatulong sa'yo, lalahanin mo, you are the light of the world. And then, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay? So, alalahanin mo lang ng mga pinaplano mo ngayon. Huwag mo daw kalilimutan ng parati itong magpasalamat sa Kanya. Kailangan, okay, good intentions ng mga nagiging purpose ng mga nire-request natin sa Kanya para may pagkaloob ito sa atin, hindi makakayam sa ibang tao. Okay? And huwag ka rin kalimutan na i-share sa iba ang mga blessings na pinagkakaloob sa iyo. Para mas talo ka pa daw na i-bless ni God sa ilang mga bagay na gusto mangyari sa iyo. Okay? And bless our day that hear the word of God and keep it. Okay? So, yun nga yung sinasabi ni God dito. Tinuturuan ka niya na payubungin mo yung prayer mo. Okay? Para mas, pagbabasa ng Bible, pagsisimba araw-araw, kinilig ng mga preacher, o sa YouTube din, may ka sa internet. Okay? Okay? Para at least, may iwasan na yung mga problema ko, i-guide ka niya sa tama. Lalo na kung ikaw yung klase ng tao na ganyan, pinakita nito, marami kang pinagdaanan ngayon. Ikaw mas sigit nakakaalam kung mapinagdaan mo sa buhay ngayon. Kaya huwag ka na mag-alala. Okay, it's a part of life. Lahat naman tayo may mga kanya-kanya pinagdaraanan sa buhay. Okay. So, kailangan lang talaga natin huwag kalilimutan. Okay, para hindi tayo lalong mahirapan sa buhay. Hindi tayo mahirapan sa pagdidesisyon. Tawagin natin siya. Ilipap natin lahat ng problema natin sa Kanya para matulungan niya tayo. At lahat ng mga ito, pinaka-ending naman itong pinag-uusapan natin. Ano man ang decision na gagawin mo, always mo tandaan yung mga consequences niyan. Kasi may turn back sa okay? So, ito may mga pinakita rito, lalo na yung mga masyadong sa relationship sinasabi ko
Okay, mga unexpected pregnancy, maaaring mangyari. Okay. Dito ka sa peak of moment mo. Sa tingin mo, nagiging goal mo yung pangarap mo sa buhay. Dapat, hindi lang yung present ang iniisip mo. Nagkakaroon ka na ng mga visions through your future. Alam mo na ano yung mangyayari sa'yo, right? After 3 to 5 years, nasaan ka na? Parang minsan, parang nagkakaroon ka ng timeline sa buhay mo, di ba? Para nakikita mo yung sarili mo. Para at least, nagkakaroon ka ng directions sa right path natin. Minsan lang tayo mabuhay. Okay? Ang taong nagsasucceed, may visions yan sa buhay nila. Hindi ka lang dapat ay isak sa kung ano naman ang present mo ngayon. Okay? Kung ano naman ang problema natin ngayon, kung isa-isa man nagiging problema natin, may problema sa finances, maraming paraan. Maraming paraan para makaalis tayo sa situations na yan. Kailangan na natin tulungan natin yung sarili natin, hanapin yun, paano natin yung ma-attract sa buhay natin. Okay? Okay? In a way na hanapin natin yung mga right person na pwedeng makatulong sa atin. Makakatulong sa atin, magdasal tayo, mag-search tayo. Lahat na nagtatagumpay, hindi na yan basta naghihintay, may ginagawa yung mga yan, iba't ibang pamamaraan. On the go sila. Malaki yung mga nire-raise nila dyan. Dugot pawis yan. Oras. Inalaan nila. Para makamit nila kung nasan sila ngayon. Okay? Kung talagang constant ka, naniniwala ka, may gusto ka talaga makaganap sa buhay mo. Okay? Dapat constantly believe mo yung faith mo. Hindi ka agad sumusuko sa mga unting problema na binabato ng situation sa'yo. Okay? Ito sinasabi ko to sa ibang mga goal-driven dyan. Okay, kung hindi ka pa handa talaga sa mga ganung sequences na mag-aanak ka, maagang pamilya, kasi yun yung nag-focus sa pagbabasa natin ngayon, yung mga unexpected. Dapat advance ka sa lahat ng bagay para maiwasan mo to. Okay? Para hindi yan makaharang sa mga pangarap mo na gusto kong mabot sa buhay. Okay? So, yun po. Sa ngayon, ayun po ang pinakita ng card sa atin. Hopefully po, may natutunan kayo. Kunin nyo na lang po ang maaaring makatulong sa inyo. Tilibin na po hindi. Okay? Gaya po na sinabi ko kanina, it's a timeless reading. Maaari ito, kaya ka narito ngayon sa aking reading ngayon kasi ito ang tamang pagkakataon para ma-receive mo anong wisdom na kailangan mo. Maaaring magkaroon ng enlightenment sa ito. Okay po? So maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa akin. Pasensya na po kayo kung medyo na nagiging madalang ang ating pagpo-post. Pero hopefully po may nakatulong po ako sa inyo. Okay po? So sa susunod na naman po ulit na ating pagbabasa. Have a great day po. Ingat po kayong lahat.